Eat Bulaga trending dahil sa contestant ng Forinoy. Yan ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw po ng Huwebes, April 3. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din para mas marami pa pong makapanood ng video natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So umpisahan natin sa It's Showtime host na si Kim Chiu ang ating pag-uusapan. So patuloy na tinatangkilik ang pelikula nitong My Love Will Make You Disappear with Paolo Avellino. So parang nasa Cloud9 ang tandem ni na Kim Chiu at Paolo dahil tinangkilik ang pelikula nila. In fact, kumita na po ito ng mahigit 100 million isang linggo, and take note, in 2 weeks meron pa po silang 200 cinema. So mas hihigitan pa po ang 100 million na kinita nila in 1 week. So talagang inabangan ang movie ng Kim Pao na ilang beses na udlot, which supposedly last year ang showing, but naurong talagang magaling lang ang Star Cinema gumawa ng pelikula at magaling din sila gumawa or mag-timing kung kailan ipapalabas. So congrats sa tandem po ni Kim Pao or Kim Chiu at Paolo Avellino. Samantala, magpasa hanggang ngayon ay hindi pa di umano nire-review ng MTRCB ang pelikulang The Hour of Pepsi Paloma. Ayon yan sa distributor nitong Pinoy Flix Film na si JR Olinares. Ayon dito, malinis naman daw di umano ang konsensya niya bilang distributor. Although, alam ko lahat sa mga news na tinanggihan na ng ibang mga Ibig sabihin yun mga parokya ay investors. Pero sinubukan kong tanggapin. Pero syempre, nagpa-follow tayo sa rules ng MTRCB. So matatandaan na hindi nga natuloy ipalabas sa sinihan ang controversial movie na The Hour of Pepsi Paloma dahil nagkaroon po ito ng kaso. Actually, matutuloy naman po kung maibibigay lang ang requirement na hinihingi po ng pamunuan ng MTRCB na certification mula sa Muntinlupa at Muntinlupa Prosecutor. Pero sa ngayon malabo pa dahil gumugulong pa ang kaso with regard nga po dito. At sa controversial director na si Direk Daryl Yap. So yun nga po, kamakailan ay nakatanggap po ito ng warrant of arrest patungkol nga po sa kaso yung isinampa ni Bossing Vic Soto sa kanya. So sana maging aral na din sa lahat ng mga may balak gumawa ng gantong pelikula na pwedeng ikasira po ng pagkatao ng iba. Well, ngayon lang naman may naglakas ng loob na gumawa ng gantong uri ng pelikula na makakasagasa ng damdamin ng iba. Nga lang pumalag ang nasagasaan at ayon kay Christy Fermin ay lumapit daw di umano ang kampo ni Direk Daryl Yap para makipag-ayos kay Bossing Vic Soto. Pero isang big no ang tugon nito. Nasa huli talaga ang pagsisisi mga kaparokya. Malamang kulong ang sasapitin ni Direk Daryl Yap at tingin ko ay hindi siya tatantanan ni Bossing Vic Soto hanggat hindi niya nakukuha ang hustisya. Samantala, handa na ang mga host ng Eat Bulaga para sa EB Lenten Special. In fact, pinakita na ang behind the scene at teaser ng nasabing miniseries na handog ng Eat Bulaga para sa kanilang manunood. Unang sasabak ang grupo ni Jose Manalo, Miles Ocampo, Joey De Leon na Paano Ba Magpatawad na mapapanood po sa Maundy Monday, April 14. Susundan naman po ng grupo ni May Mendoza, Paulo Ballesteros, Karen Aistrup at Riza May Dizon na libre ang mangarap para sa Maundy Tuesday, April 15. At ang huli naman po ay ang Happy Pill ni Bossing Vic Soto, Ryan Agoncillo, Alan Kay para naman po sa Maundy Wednesday, April 16. Siyempre, first time naman po nila Amber Torres at Ian Red. Kaya for sure, sabik na sabik sila na mapasama sa traditional miniseries ng Eat Bulaga. May biro pa nga si Jose na paparangalan ang best introducing sa nasabing mini-series. Samantala, hot topic ngayon ang Forinoy contestant dahil sa bad words nito live on television. As usual mga kaparokya, yung mga ayaw sa Eat Bulaga ay hindi maganda ang sinabi at tila kino-call out pa ang MTRCB na akala mo ay mga host ang nagsabi ng bad words. So, flash natin sa screen yung mga sinabi ng mga anti-Eat Bulaga or mga ayaw sa Eat Bulaga. Actually, kamakailan din sa Gimme 5 mga kaparokya, isang bisexual ang nagmura
pero agad na humingi ng paumanhin ang mga host. Mahirap yan mga kaparokya kung mismo ang mga host ang gumawa ng hindi magandang pananalita tapos hindi humingi ng paumanhin. Pero dito aware din naman ang mga host, especially si Ryan Agoncillo. That's why he warns yung contestant na hindi bad words ang sasabihin or kung ano yung natutunan niya mula sa mga Pilipino. But again, unexpected, unpredictable yung sasabihin ng mga contestant. Maloko din talaga ang mga Pinoy, mga kaparokya. Kumbaga, yung mga typical na Pinoy, tinuturuan ng mga bad words ang mga banyaga because ginagawa lang nila yung katuwaan. Pero mali pa rin yung mga kaparokya. Maybe he does not know or he do know what that means. But again, hindi kasalanan ng host or ng management ang ginawa ng contestant. Para sa Itbulaga, under TVJ Facebook page na may 3 million followers at sa It Showtime naman po na may 18 million followers. So sa oras na 12:45 PM, ang It Showtime po ay may kasalukuyang segment na Sine Moto, samantalang Itbulaga naman po ay Sugod Bahay mga kapatid. So dito makita po natin ang It Showtime ay may 5,800 viewers at ang Itbulaga naman po ay hindi pa po nagpa-pop up ang view. So wait lang po tayo mga kaparokya. Para naman po sa Itbulaga, sila po ay may 2,800 live viewers. So again, as of 12:46 PM, ang Showtime ay may 5,800 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 2,800 live viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para naman po si Showtime under GMA Network YouTube channel na may 38.2 million subscribers at sa Itbulaga naman po under TV5 na may 2.35 million subscribers. So sa oras na 12:47 PM, ang Showtime sila po ay may 18,000 viewers at ang Itbulaga naman po under TV5 ay may 17,000 live viewers. So again, as of 12:47 PM, ang Showtime under GMA ay may 18,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 17,000 under TV5 YouTube channel. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para po sa It Showtime under ABS-CBN, It Showtime na may 2.56 million subscribers at sa Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may 1.38 million subscribers. So sa oras na 12:48 PM, ang It Showtime sila po ay may 74,000 viewers. Ang Itbulaga naman po sila po ay may 85 or 86,000 live viewers. So again, as of 12:48 PM, ang Showtime sila po ay may 75,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 86,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay It Showtime ay 98,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay 105,000 viewers. Po lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:49 PM. So magpapaalam na po muna pansamantala. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.